Alamin naman natin ang mga kaganapan sa mundo ng international sports scene sa report ni teammate Justin Ilano. Sa tennis, formal lang humiwalay sa Professional Tennis Players Association ang 24-time Grand Slam champion na si Novak Djokovic noong Lunes, ilang araw bago formal na magsimula ang 2026 tennis season. Ayon kay Djokovic, ang kanyang desisyon ay dahil sa mga pag-aalinlangan ukol sa kawalan ng transparencies at maayos na pamamahala sa loob ng organisasyon. Matatandaan na noong 2019, si Djokovic ay isa sa mga nagtatag ng PTPA kasama ang kapwa ATP Tour player na si Vasek Pospisil na layong ipaglaban ng karapatan at kapakanan ng mga tennis player. Noong Marso ng nakaraang taon, nagsampa ng kaso ang PTPA laban sa mga namamahala ng organisasyon ng tennis, kabilang na ang ATP at WTA Tours, dahil sa umunoy anti-competitive practices at sa kalagayan ng mga manlalaro. Samantala, itinanggi ng ATP at WTA ang mga paratang at sinabing ipagtatanggol nila ang kanilang mga posisyon. Sa tennis pa rin, naantala ang pagbabalik sa aksyon ni Emma Raducanu matapos umurong ang British tennis star sa kanyang nakataktang laro kontra kay Japan's Naomi Osaka sa United Cup Mixed Team event na ginanap sa Perth noong January 4. Patuloy na hinaharap ni Raducanu ang mga problema sa pisikal na kondisyon at performance matapos ang kanyang makasaysayang pagkakakampiyon sa US Open noong 2021 bilang isang teenager. Gayunpaman, muling nakita ang kanyang anyo noong 2025 matapos umabot sa quarterfinals ng Miami Open bago muling tapusin ng maaga ang kanyang season dahil sa mga physical issue. Nakatakdang harapin ni Raducanu si Osaka sa kanyang unang laro mula Oktubre bilang bahagi ng kanyang paghahanda para sa Australian Open. Subalit ayon kay Great Britain team captain Tim Henman, world number 29 ang laban sa Rock Arena. Pinalitan si Raducanu ng world number 276 na si Katie Swan. Sa balitang boxing naman, opisyal lang inihayag ng dating World Heavyweight Champion na si Tyson Fury ang kanyang pagbabalik sa professional boxing matapos ang halos isang taong paghinto sa kanyang karera. Ang 37-year-old na British boxer ay huling lumaban noong 2025 matapos magtamo ng magkasunod na pagkatalo kay Ukrainian champion Alexander Usyk noong 2024 at unang bahagi ng 2025. Hindi ito ang unang beses na nagbalik sa pagre-retire si Fury. Una siyang umalis sa ring noong 2015 matapos talunin si Vladimir Klitschko at muli rin noong 2022 matapos ang kanyang laban kay Dillian Whyte. Sa kasalukuyan, may tala si Fury na 34 wins, 2 losses at waning boxer na nakatalo sa kanya ay si Alexander Usyk. Itinuturing namang pangunahing posibleng makaharap ni Fury sa 2026 ang kapwa niya Briton na si Anthony Joshua. Kasabay nito, pinag-uusapan din sa mundo ng boxing ang posibilidad ng ikatlong sagupaan kay Usyk. Inaasahang magaganap ang posibleng laban sa April 18, 2026 sa Wembley Stadium sa London, subalit wala pa ring opisyal na kumpirmasyon mula sa kanilang mga kampo. Justin Ilano para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.